Itinanggi ng Armed Forces na sapilitan umanong pinasok ng militar ng Amerika ang isang paggawa ng bakal sa Misamis Oriental. Live mula sa Camp Crame nangungun sa balita si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, anong paliwanag ng AFP sa insidenteng ito? Jiggy, hindi sapilitang pagpasok kundi isang site survey. Ito ang ipinaliwanag sa atin ng Armed Forces of the Philippines sa pagdating ng mga tauhan ng US military sa isang steel plant facility sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sa isang press briefing kanina, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na parte ito ng routine scoping activity para sa taunang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Una na rin itong ipinaliwanag ng Embahada ng Amerika sa kanilang pahayag. Sabi ng embassy, nang malaman daw nilang may requirements para makapasok, ay lumipat na ang kanilang grupo para sa iba pang site visit. Wala umanong nangyaring sapilitang pagpasok. Matatanda ang kinwestiyon ng Chinese Embassy ang pag-iinspeksyon ng Amerika sa steel facility. Patunay umano ito ng pagiging selective ng ating law enforcement sa mga Chinese national. Pakinggan natin ang pahayag ng AFP. Kung makita niyo po yung nangyari doon, no, doon sa PDEC, no, it was a site survey. It was not a site takeover. The activity was a routine scoping exercise that is related to the balikatan exercises. So it is not an attempt to enter, to occupy or take control over the private property. Upon being informed of the access requirements upon reaching the said site, the joint team immediately stood down and departed. Sa kabila ng paliwanag ng mga otoridad, Jiggy, patuloy ang pagkwestiyon ng Chinese Embassy sa plano sa steel plant. Tanong nila kay Defense Secretary Gibo Teodoro, pinayagan planta bilang potential site ng balikatan. Kininonsiderma lang daw ba ito para maging raid sa parehong steel facility noong Mayo kung saan naaresto ang halos 70 Chinese. Banat pa nila, patuloy lang si Teodoro sa paggamit ng anila para raw makagawa ng walang basehang akusasyon na pinagtatakpan umano ng Chinese Embassy ang isang criminal o fugitive na pinaghahanap ng Chinese law enforcement authorities. Wala pang pahayag dito si Secretary Teodoro. Jiggy. At siya sa ibang usapin, may balibalitang nagre-recruit umano ang China ng mga Pinoy para sa impormasyon kapalit ng pera. May pahayag ba dito ang DND? Jiggy, natalakayan kanina sa pagdinig ng Kamara para sa budget ng DND sa 2027 kung saan present si Secretary Teodoro. Sabi ni Teodoro na lutas na ang isyong yan at wala namang nakompromisong mahalagang impormasyon. Nag-ugat umano ito sa mga email na tanggap ng ilang empleyado ng DND. Inimbita raw ng mga ito na gumawa ng mga papeles at research hinggil sa iba't ibang paksa kapalit ng pabuya. Aminado si Teodoro na marami ang nahikayat sa dahil sa kakulangan ng operational security protocols. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim. Ito'y di man ay pinatulan hanggat sa na nagkaroon ng mas detalyadong impormasyon ang hinihingi. Awa ng Diyos po, hindi na po pumayag sa pagkaalam ko itong mga bata at nagsuplong kaagad. At just kaugnay dun sa mga impormasyong may mga opisyal ng Pilipinas sa tila kumakampi sa China, anong pahayag dito ni Secretary Teodoro? Jiggy, isa rin yan sa pero may mga nakita na silang basehan para pagsuspetsahan ng ilang elected officials dito sa Pilipinas na naglalabas umano ng mga pahayag na pabor sila sa influence operations ng China. Wala siyang nabanggit na pangalan pero ipinaubayan na raw niya sa financial agencies ang pag-iimbestiga rito. Lalo't financial transactions ang pinag-uusapan dito. Narito ang pahayag ni Secretary Teodoro kanina. Do you have a credible information that some Philippine elected officials receive support from China and are releasing statements favorable to China's influence operations and expansionism in the West Philippine Sea? We have some ground
to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities. Jiggy, in-update din ng AFP na walang na-monitor na Chinese warship sa West Philippine Sea nitong nakaraang linggo. Patuloy daw nila itong inuusisa pero isa sa mga nakitang rason ng armed forces ay ang masamang panahon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni mobile journalist Jas Paredes live mula sa Camp Crame. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.